Okay, team number 9, the line goes to Ephesus. Glory to His name. Okay? Sa krus niya namat yan Jesus. Sa krus nga namat yan Jesus. Di ng dugo niya giula. Akong nadawat ang pasaylo. Dahil gunalan niya. Daigun se Jesus, Daigun se Jesus, tungod sa dugo niyang iulan, Daigun se Jesus, nabatunan kong kaluwasan, dito sa krus ininatuman, karon siya adi-ading tugan, Daigun ngalan niya. Daigun si Jesus, Daigun si Jesus, tungod sa dugo niyang iuna, Daigun si Jesus. Dugo ni Jesus ang nagilo, kinabuhi ko may kalipay, dinantayan ako ni Jesus, Daigun ngalan niya. Daigun si Jesus, Daigun si Jesus, tungod sa dugo niyang giulan, Daigun si Jesus. Damod sa tubod nga si Jesus, kaniya itugyan ang banan, salig karon ug mahilo ka, Daigun ngalan niya. Daigun si Jesus, Daigun si Jesus, tungod sa dugo niyang giulan, Daigun si Jesus. Amen. Now, please be seated on your special numbers of 5. Connected.
Ay, salamat sa Ginoo. Oh, dahil po ng Diyos, salamat sa pribilehiyo. Ang sabay na nindot tayo na makapaminaw sa mga mensahe sa awit. Okay, so maminaw po special number sa mga bata. Asa naman po sa isang web? Alit. Asa ka? Alisam. Asa sampai? Asa naman? Pinatugbasato. Pinang-normal ito. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga bata na maka-present sa ilang awit para sa Ginoo. Good. Asa ka. Ikaw rin ibaabot siya. All that they can dwell by Jesus, by teaching of His kindness, and lifting those who need us. But small and simple faith, burning brighter every day. We're learning from the scriptures and choosing to obey. We're growing in His gospel and trusting when we pray. We will follow Jesus. Small and simple faith. We marching on the Christian wall with Jesus by living death and God with us with small and simple faith burning brighter every day.
follow Jesus, the small and simple faith. Salamat sa Ginoo. Okay, so dito maglangan, man. Nindot nga makapaminaw ta sa mga mensahe sa awit, sa mga testimonyo, sa mga pagpasalamat at pagdahig sa Diyos. So, kay baluta nga mas labaw nga nindot kayo nga makadungog ta sa mensahe sa Ginoo. So, i-prepare na itong atong mga Bible. Ito na mo yung mga Biblia diya. Get your Bible. Bible's up. So, salamat sa Ginoo. Inyong notebook o inyong mga pulpin, andaman ninyo kay ni ata aron nga dili lang maminaw sa pulong sa Dios apan makakon sa pulong sa Ginoo. Salamat kauban na to. Pastor sa Shiloh Bible Baptist Church Sindangan. Kauban na to aron nga dasigon ta sa pulong sa Ginoo. Pastor Philip James Bigan Prayer. Pastor James. Ayong buntag sa tanan, magpangibot ta, dito na maglangan. Ephesians chapter 5, verse number 25. I believe, ang opinion ng mga verses na gigamit ko kahapon, nilagay ko sa inyo service, and even on our meeting of the whole month, there is Inigo Silva. But we'll read once again, and I pray that the Lord will give us a message this morning. Ephesians chapter 5, in verse number 25. Nakita na? At the one to pass out together with the read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Muna siya ito pagkatunan this morning, and we'll stick on the theme, loving Christ, loving the church. Let us pray. Lord God, loving Heavenly Father, thank you for this morning, and we have that kami nagaduol once again sa tronos ng grasya o hanggang ni Lord God, ulang o ibasayo sa ating mga sala. Because ni Lord God, sa umiling ng balaan na lugo, and no Lord, ikaw nasayod sa katalusan kinabuhi ng Lord God. And Lord, we ask for your great grace na yung forgiveness sa mga sala. Tulog ang matapos na karot, putlit, tapos, mundo, sa pagdawat sa mga espirituhanong panalangin. And Lord, I pray this morning, the Holy Spirit, lead us. Move on us, Lord God, tubuti, Lord, matagi ni itawag na kaalam na langit, Lord, hindi kanimo, and open our minds, Lord God, na masaktan ang imong puso. Give me power, Lord God, this morning. We pray na ikaw, na imong mensahe ang akong marilay, and not my own opinion. Lord, we pray, pag nabuntag, Lord God, ikaw mag-bless sa mga gusta, na natin ikaw sa balay pangkuhanan. Itubuti, Lord God, na imong nanimo ning kadaugan. And I pray ang glory pabalik sa inyo. Ginoo, tubuti karong nabuntag ikaw mag-bless sa mga gusta. Even the Lord, as we celebrate the Big Church anniversary, Lord God, tubuti, Ginoo, na hining kadaugan na akong experience will be a blessing, Ginoo. And may this help us, Lord God, to continue. Maybe, Ginoo, ang pagpadayo na kasi palihog ng kanimo o palihog mas ng Kristo. Bless the people as we continue. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magpapaglikod ta. Loving Christ, loving the church. Bilang Kristohanan natong i-consider nga ang atong tema, it should not be one-sided. No? Bilang Kristohanan, as we grow, diha sa grasya sa Dios, and of course, as we grow in the years to come, kinahanglan nato sabton na dili one-sided ang atong tema. Loving Christ, loving the church. Dili ka pwede mo ingon nga ako lang higugmaon si Christ apan dili na ako higugmaon ang church. Dili pud pwede nga ako lang higugmaon ang katawhan sa Dios pero dili na ako higugmaon ang akong Ginoo mismo. So it should not be one-sided. We need to love Christ. Matthew 23:22 in verse number 37 is Psalm. Sa mga illustration na ay gitawag balance sa ito ang gitawag tema. And this theme is actually very important nga ito masabtan. Dili lang para aning mga members of this ecclesia, but to all of us. Ingon ang pulong sa Diyos in Matthew chapter 22 in verse number
37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So bilang Kristohanon na we really need to consider na ang atong tema, it should not be one-sided. Hindi ka pwede mag-ingon na I love the one but ako kabayating usa. Dili po na to pwede ingon na kinilang nga akong pilion apan ang usa ako mapasagdahan. No. Kinahanglan nato i-consider that unang-una we need to love Christ. And not only that, we need to love the church. Even pa nag-ingon ng pulong sa Dios in verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. So naagid gitawag balance sa atuang Kristohanong kinabuhi. Wala ta gihimong dogmatic sa pulong sa Dios, but rather ang pulong sa Ginoo nagtudlo nato that there is a right way and there is a right procedure kung paano nato alagaran ng ato ang Ginoo. So we need to consider that we need to love Christ, and of course we need to love the church. If we are one-sided, matawag ka na hipokrito, you know? Kung ang usa ka Kristohanon, usa ka pastor, mahimo kang one-sided sa atong ginigugma o sa atong gialagaran, mahimo kang hipokrito. In 1 John chapter 4, in verse number 20, I believe na share mo is pastor, but gusto ko lang ibalik just to remind us na natong pag-alagad sa Dios, and of course as we give relevance to the theme, dapat diay ato ang kumplituhon. Nakita niyo ang verse? 1 John chapter 4 in verse number 20, altogether read. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? So ang pulong sa Dios is very clear. Na imposible kayo sa usa ka Kristohanon na mag-ingon nga nahigugma sa Dios apan wala nahigugma sa iyang igsuon. And as an ecclesia, we are in this spiritual family, and all of us are brothers and sisters in Christ. So kung dili pwede magsulti ang usa ka Kristohanon nga pastor, nahigugma ko sa Dios but I cannot love the church. O nahigugma ko sa akong Ginoo, gina-post sa social media ang Ginoo ko, but you know, wala ka naghatag pakabala sa church. Nagingon ang pulong sa Dios in 1 John 4:20, you are a liar. Una siya gani nga may hypocrisy sa kadaghanan ng mga Kristohanon ko ng kinabuhi ta. Magsulti lang tatangan nga nahigugma ta ni Kristo, but we do not love the church. Mga bilang Kristohanon, I pray na ang tema mahimo unta na dili lang tema, apan ang tema mahimo untang mensahe sa atong kinabuhi. Na sa dihang mo grow ta diri sa ministry, we need to love Christ and we need to love the church. Now this morning gusto ko magdala sa mensahe, and we will focus more on the attitudes that we need for loving Christ and loving the church. Very important ang attitude. Tungod kay many times ginahatagan ta mga procedure, ginatudloan ta kung sa ato ang buhaton. But sad to say, daghan na to medyo slow ang ato pag-adapt o pagbuhat gani sa buluhaton. How many times ang inyong pastor nagwali ninyo soul winning, pero wala gyapon ka nag-soul winning hangtod karon? How many times ginadudasig ta about prayer, ginatudluan ta how to pray, no? May naapay mga different na mga the way na lang mutudlo bahin ana nga ideya, pero medyo wala gihapon application sa tuang kinabuhi. And then one thing ako nakita, ngano usahay bisan tudloan ta sa mga pamaagi sa buluhaton sa Dios, but still wala ta improvement na buhat nor wala ta gi-apply. It's because of our attitude. Muna siya bilang Kristohan, I pray nga ato kinahanglan makorek ini ang atong attitude. Because right attitude leads to right action. Kung insakto ang atong attitude, diha atubangan sa Dios, diha sa ministry sa Ginoo, well, right attitude will lead to right action.
Kaya wala pulos usahay nga ginatudluan ta sa tanan nga pamaagi. For example, in prayer o ginatudluan ta nga naay acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication, ginatudluan ka about soul winning, about Romans Road, ginatudluan ka sa tanan na lang nabuluhaton sa Ecclesia. But let me ask you and ask yourself also, pila ka buluhaton ng gibuhat mo sa tanan nga mensahe nga imong nadungog? And that is because of attitude. And that's what I see, nga kung kulang ka sa right na attitude, sa gihapon di nato mabuhat ang kabubuton sa Dios. Kung sige na lang ta napuno sa kaalam, pero ang ato batasan wala ka mag-submit diha sa pulong sa Dios. That's why lisod gihapon ma-realize yung mensahe nga ato nadungog sa pulpito. That's why attitudes are very important. And we are going to talk about 3 things this morning para ma-shorten lang nato ang time. And we will talk about some attitudes na atong kinahanglan for us to realize the theme, loving Christ, loving the church. Kagiman in Ephesians chapter 5 in verse number 25, natong ibasa, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Nagingon ang pulong sa Dios, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa, sama ni Kristo nga nahigugma sa Ecclesia o iyang gihatag ang iyahang kinabuhi para sa church. Now, ato i-consider pag-ayo that the very attitude na atong kuhaan sumbanan sa atong kinabuhi, it should be Christ. O gaginon ang verse number 25, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. And gave Himself for it. Paano ang usa ka Kristohanon ma-realize sa atong kinabuhi na ato may gugma si Kristo o ato may gugma ang atong kaigsunan? Well, on the example in Ephesians 5 verse number 25, ato i-consider number 1, by surrendering. Kinahanglan ato i-consider sa atong kinabuhi na bilang Kristohanon, we need to surrender. Paano ko mahigugma si Christ fully? Paano ko mahigugma ang Ecclesia? Kinahanglan i-consider nato sa itong kinabuhi that we need to surrender diha atubangan sa Dios. Well, ato pagdalantaon ang pipila ka example ni Christ ngayang gibuhat sa iyang kinabuhi sa diha na pa siya aning kalibutan. You know, Jesus gave His life totally at Calvary, but I want you to consider that He gave His life firstly at Gethsemane. In Matthew 26, in verse number 26, nakita nimo dira nga verse na si Jesus Christ miadto sa certain place. O kana nga lugar mao kana ang Gethsemane in a specific garden. O nagingon si Christ, kuyugi ko ninyo to pray. Tungod kay nagingon si Christ during this time, kabalo siya nga duol na ang time nga mamatay siya dito sa cross sa Calvario, and we know na dito sa Calvary, gihatag ni Christ totally ang kinabuhi niya. But gusto ko mag-consider ka na before nahitabo ang Calvary, may Gethsemane. Nagiadtuan si Kristo Jesus. Mo na gani bilang Kristohanon, gusto ko masabtan mo na kinahanglan di ay para mabuhat nato, mahigugma nato, mapakita ta ang gugma ta, kinahanglan i-consider ta that we need to have the attitude of surrendering ourselves. Nato i-surrender ang kaugalingon ta, na wala'y reservation para sa kaugalingon ta, na wala ta piliga ang atong kaugalingon o di ta unahon, kay may kausa ta nga buhaton para sa unahan. We need to consider, bisan pa unsaon ka tudlo sa winning, bisan pa unsaon ka paghagit sa prayer meeting, bisan pa unsa pa mga kaalam na magkatunan mo about the ministry, pero kung wala kay attitude to surrender yourself, baliwala na tanan. Mamugat na lang yung pastor mo, mapakaw na lang yung preacher mo, yung Sunday school teacher mo, ma-frustrated na lang sa pagtudlo. Kaya kung wala ka attitude sa pag-surrender sa kaugalingon mo, wala pulos yung kaalam na naduog mo. We need to consider to surrender. Kabalo ka si Christ again, sa wala pa yung Calvary, nag-pray siya dito sa Gethsemane. Sa wala pa niya na-fulfill yung kamatayon niya sa cross, consider nga si Christ una, nag-surrender sa kinabuhi niya in the Garden of Gethsemane. That's why we need to consider some attitude.
Kabalo ba mo na mauna ang pinaka-importante nga basihan when it comes to love? When it comes to loving Christ and when it comes to loving the church, ang attitude yung kinahanglan. Even relationships in this earth na kinahanglan na ato nga insakto yung batasan ta. Kaya hindi na pa maayuhay, hindi na pagwapahay, hindi na palindutay sa talento mo. It comes always, it begins always with our attitude. Wala bilang Kristohan at una, na atong kinahanglan ma-practice ng attitude, consider the attitude of surrendering. Surrender yourself to the Lord. Tugutin nga ang kinabuhi mo, di mo unahon. Dili mo tugutan nga, mas mapadala ka sa imong gusto kaysa kabubuton sa Diyos. Try to consider the word surrender. Na di mo unahon, na hindi mo barugan yung kaugalingon mo. Try the word surrender. We need to consider surrendering, una, to God's will. Matthew 26 in verse number 42. On the same verse na ito, gi-open, Matthew 26 in verse number 42. I-consider sa imong kaugalingon that we need to surrender to God's will. Bilang Kristohanon, bilang member aning Ecclesia sa Shiloh Bible Baptist Church here in Tampilisan o kung asa ka mangikan, i-consider na musurrender ka diha sa kabubuton sa Diyos. Nagiman ang pulong sa Diyos in verse number 42, si Jesus Christ ay kaduhang higayon. He went away again the second time and prayed. O kabalo ba ka si Jesus Christ nag-ampo diha sa Diyos Amahan? Tungod kay iyang gisulti ang iyang kabugaton. Iyang gisulti pagbalik, gi-reiterate pagbalik kung unsa mahitabo niya dito sa cross sa Kalbaryo. Moto ang gibuhat ni Christ, nag-pray siya o naghangyo siya, oh let this cup, tuguti ka kining kupa mo, mula ba yung tani? Tuguti ka kining plano ni mo Amahan, mula ba yung tani? In verse number 42, saying, oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, ano yung niya? Thy will be done. Nagawa niyo? We need to surrender to God's will. Kaya kung ang aton gihapon plano, gusto, kabubuton ang matuman, wala gihapon ka ulos aning buluhaton. You may be in attendance. You may be pangdungag ka lang sa attendance every Sunday. Pangdungag ka lang sa attendance pagsimba. Pero atubangan sa Diyos, dili kita mahimo nga blessing. Why? Because we do not have the attitude of surrendering ourselves to God's will. Muna bilang Kristohanon, not only to members, but even to us pastors, even to us preachers. Because sometimes, bisan pa, pastor na ta, usahay layo, kayo ang kabubuton sa Diyos sa kinabuhi ka. Sometimes, yung desisyon ka, layo kayo sa kausa sa Diyos. Mga na ang pulong sa Ginoo nagdasig nato, and He gave Himself for it, meaning si Jesus Christ, i-surrender niya ang kaugalingon niya for His love to the church. O bilang Kristohanon, i-consider na dapat mainsakto ang akong attitude na musurrender ko. Kaya kung saan man, kung kita firmita, away, firmita, abante yung pastor, maghatag commitment, yung pastor, mag-open ministry, mag-open plano for evangelism, pero ang atong kinabuhi, wala na ka-surrender, muna nga, dili ta mo submit, dili ta mo kuyo, wala tayo mabuhat ng gihapon para sa kabubuton sa Diyos. And then mag-ingon ka na, higugma ka ni Kristo Jesus o sa Ecclesia, and then magpasalamat ka diri sa pulpito na nahigugma ka ni pastor, mo na ang isulti mo. Paminaw church, we need to have the attitude na i-surrender ta ang kaugalingon ta. Pastors, listen, hasta kita, yes, we surrender our life, maybe full-time or maybe part-time sa ministry, but kinahanglan ato i-renew yung una-una ta pagbalik na nag-surrender na ita sa kabubuton sa Diyos. Kaya sometimes, small blessings ka magabot, ang ato ang prinsipyo mausod na. Kaya sometimes, small problems na maabot, mausod na dayon yung perspective ta. Even mga pastor's wife, i-consider nyo kinabuhi nyo that we need to surrender. Kaya usahayan makita ko,
Yung hindi pa doon, yung hindi pa active sa ministry, sometimes yung kuyog sa pastor, yung anak sa pastor, muna gani ato sabton, na dili na sa label nato sa church, dili na convince na sa church, kinahanglan na magpuna sa atong attitude. Amen. And we need to consider surrendering. Kung hindi ka mag-give up, kung may gusto ka palang gihapon sa aton, huna-huna, kasing-kasing kinabuhi ka. Muna, lisod ka, mabuhat nato pag-insakto ang kausa buluhaton na mao ang kabubuton sa Diyos. We need to consider surrendering to God's will. We need to consider surrendering to God's word. Muna dapat sakto nato, church, listen. Kabilang Kristohanan, we need to consider surrendering to God's word. How many of us ang nahimong faithful in Bible reading? How many of us ang nahimong faithful in familiarizing your Bible, in memorizing verses? Pila ka nato ang nag-surrender sa kabubuton sa Diyos? Kabalo ka, usa sa application nga nag-surrender ka, tinutanay sa pulong sa Diyos, mo ka na ang pagbuhat mo sa mensahe ni Pastor. Mo ka na ang pagsugot sa paghagit sa pagwali ni Pastor. Mo na ipagpakita na nag-surrender ka sa pulong sa Diyos. Imagwali yung pastor mo, sumbatan mo. Imagwali yung pastor mo, pero sa huna-huna mo, garibildi ka sa pulong sa Diyos. Dili ka na pag-surrender sa Word of God. Ang pag-surrender sa Word of God, ang pagsunod sa pulong sa Diyos. Ang pag-surrender sa Word of God, mo ka na ang pagkinabuhi according to the Word of God. Matthew chapter 4 in verse number 4, Jesus Christ said, "Tempted siya sa kaaway sa Diyos, nagingon siya, but he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Not only nga pwede tang mabuhi kinaagi sa pulong sa Diyos, pero ang atong kinabuhi should be designed according to the Word of God. Para bilang Kristohanan, i-consider that we need to surrender. Na kinahanglan i-give up ka ang kaugalingon ka. Una-una, according to God's will. Number 2, according to God's Word. Kaya dili mo masabda ang kabubuton sa Diyos kung dili pinaagi sa pulong sa Diyos. Dili na ito ma-understand nyo, yung uluhaton, yung mga nagpasalamat nyo, si pastor nyo, yung asawa sa pastor nyo, yung mga anak sa pastor nyo, dili nila masabdan. O pwede sila mag-give up sa ministry kung di nila masabtan ang kabubuton sa Diyos. At salamat na lang, may pulong sa Diyos na nag-clarify. Muna bilang Kristohanon, i-consider din ang pag-surrender sa kinabuhi mo. Surrender to God's will. Surrender to God's word. Kung anuman ang rightly na gitudlo sa pulong sa Diyos, sunda. Surrender ka diha. Hindi ka magbuhat-buhat kaugalingon mo opinion, may na-open me ng Bible study, very trouble nga ang mga tao. Tungod kay, lahit-lahit na lang ang reliyon na sunda nila. Daghan na kayo masulti, daghan na kayo itubag. And one of the thing ako masadyang na mina ko siyang sulti. Para manggod na ko, ingani. Para manggod na ko. Hindi ka nagkuha sa atong opinion, hindi ka magsunod-sunod sa atong gusto, but listen according to God's Word. Muna gani bilang Kristohanan, we need to surrender to God's Word. Kung may tambag man si pastor, o kung ka na ang tambag niya, naka-incline sa pulong sa Diyos, then try to learn to surrender to God's Word. Ayaw mag-rebuilding. Sabi ko mga Kristohanan, yung problema sa tatay ko, walang nakita ko, the same na problem ko. May mga Kristohanan lang gihapon, magpaampo, pero mulargahay na. Ipaano ta mag-pray, anak? Ipaano ta mag-consider sa Word of God, anak? Maghilom na lang ta? Hindi man gihapon magamit ang pulong sa Diyos. Idaghan sa mga Kristohanan, wala mag-surrender dira sa pulong sa Ginoo. Kung bilang Kristohanan, consider the attitude of surrendering. Kaya hindi mo mahigugma si Kristo kung hindi mo isurrender ang kaugalingon mo. Hindi mo mahigugma ang Ginoo kung hindi mo isurrender ang kaugalingon mo. Muna i-consider pag-ayo. Kadili niya, dili ni. Salamat ka lang kung may talento ka.
Salamat na lang kung maayo ka. Salamat na lang kung adunahan ka o unsay mga positive na advantages na maanaan nimo. But I want you to consider that it always starts from the attitude. Because attitudes advocates our actions. Muna bilang Kristohanan, number one, consider surrendering. Surrendering to God's will, surrendering to God's word, and thirdly, surrendering to God's work. Ka dapat mag-submit sa kaugalingon mo. I-consider ang buluhaton sa Diyos. Masabtan mo ang kabubuton sa Diyos, pinaaki sa pulong sa Diyos, and if nasabtan mo ang pulong sa Diyos, then masabtan mo ang trabaho sa Diyos. You need to really consider na bilang Kristohanon, we are to surrender to God's word. Kabalo ba mo anong bawali ang tema ninyo for your 50th church anniversary, loving Christ, loving the church? Tungkol kay ang pastor nyo, may pananaon that each and every one of us mahimo tang magamit sa buluhaton sa Diyos. Ang ginitrabaho sa ministry, well, primarily, trabaho ni sa pastor. Well, primarily, trabaho ni pastor kaya siya nag-pioneer diri, sila nag-full-time diri, but bilang Kristohanan, consider that as a church, it is our work. God's work is our work. Kung ito rin nakaguol kayo, ako na-obserbahan sa kadaghanan ng mga kasimbahanan, sometimes yung pastor lang yung nagtrabaho. Sometimes yung pastor lang yung naghabo. And there's no question for that. Wala kang problema, anak, kaya dapat yung pastor maguna, dapat yung pastor magaghan sumining. Kung may nampuon, yung pastor may nampuon. Kung may naamagalit giving, kung mahimo yung pastor yung pinakadako sa mga commitment. And that's no problem with that. Pero dili, pwede nga ang pastor lang for 15 years magbaguon, aning buluhaton dire. Salamat sa mga gidungag sa Diyos in this ecclesia. Salamat sa mga giluwas sa Diyos o gidungag sa church. And it is our time to grow and to learn the attitude of surrendering. Though not full time, pero tubuti nga i-surrender mo yung kinabuhi mo para sa Diyos. Though maybe not on the capacity of your pastor, pero tubuti nga imo i-surrender ang kaugalingon mo para sa Diyos. We need to surrender to God's word. In John 4, verse number 34, nagingon si Christ sa diyang gisulwining niya ang babayi on the well, yung Samaritan na bayi, iyang gisulwining dito sa tabay. And then later on, sa diyang naghawa na ang babayi, ang mga disciples nagbalik, kay nagdala ang pagkaon para ni Kristo, ilahang gihagit, Lord, mga unta. But Jesus Christ answered a very somewhat out of, ano na tawagan na, layo sa topic punuhay. Pero mo niya ang gisulti ni Kristo Jesus in John 4:34. The Bible tells us, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. We need to consider God's work and we need to surrender to God's work. Mga bilang Kristohanan, gusto ko masabtan sa inyo ang atong kung naaman tayo usbon, it's not the strategy of our soul winning. Kung naman tayo usbon, it's not the aggressiveness of our soul winning. Nakita ko, ang aggressive soul winning is very effective. Nakita ko yung inatudlo sa ato senior pastor na direct baptism, it's very effective. Nakita ko, ang evangelistic is very effective. Nakita ko, kining mga pamaagi, kining cheerful giving, ang prinsipyo ta, it's good. Kining itundo sa nga evangelism, it's good. Kining prayer, meeting prayer, vigil, ang ginatundo sa nga it's very good. So there's nothing wrong with the system. There's nothing wrong with the principles ng itudlo. Ano kabalo mo? Ano ang kinahanglan na usbon? Yung attitude ka. Kay gahi kayo kaulo. Dugay na ta kaluwas, pero gahi kay paulo. Hindi takabalo, mag-surrender, atubangan sa Diyos. Kabalo na ka nga ikaw nagi panuhog-tuhogan sa mensahe. Kabalo na ka nga ikaw na yung igo sa mensahe. I-deflect mo pa, di mo pa ibalhin sa uban.
Kabalo ka na nga ikaw na ipakistoryahan sa pulong sa Diyos, no, not emotionally, kasi ikasapaan ka na sa pulpito, kabalo na ka nga ikaw na ang gisultihan. Kahit ka, hindi ka mag-surrender. Alam mo ano daghan na namatay during the time of bigo, kay gitok-tok hangyo na, di paghapon mag-surrender. Una ayaw niyo paabuta. Natuktukon, hangyoon ka sa Diyos, and then everything would seem premature. Dili ka mag-surrender diha sa Diyos. Sabi niyo, attitude ang kinahanglan ka usbon. Ha? Dili na lit, madagaw ka na magamit ka sa Diyos. Dili na kinahanglan na mamaayo pa kumukang ka. Dili na kinahanglan na masigin sa ako ayaw ko magamit sa Diyos. No, attitude kinahanglan ka usbon. Yung batasan ka. Nagawa niyo? And consider number 1, the attitude of surrender. The attitude of surrendering. Ano ingon sa pulong sa Diyos before we'll continue on the next point? Matthew 16 in verse number 24. Matthew 16 in verse number 24. Say amen kung nakita niyo ang verse. Matthew chapter 16 verse number 24. Altogether, ready, read. Then said Jesus to his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. If you will not surrender, magpabilin ka lang gihapon kung nakakasik. If you will not surrender, dili ka kalakaw o padayon diha sa kabubutod sa Diyos, kung dili ka mag-surrender, 10 years, 15 years, maglabay, member ka lang gihapon, attender ka lang gihapon. Inausama nga Ecclesia, may na ako gina-divide ng mga tawagan. Yung mga men na dili gid mag-sulinin, hindi gid mag-appeal street preaching, Brad lang, tawag ko sila Brad. Brother lang ka. But I will not call you preacher or ulsa pa. Ano man, so ay kadugay na sa church. Wala, gihapon improvement. Ayaw tubutin nga attender ka lang gihapon, ha? Kasi ang pangalan mo, tama na lang sa attendance na pangalan. Dili na ma-appeal sa soul winner na pangalan. Sabi nyo, I don't know kung gibuhat nila sa inyo nga church, pero sa kapon may attendance, o sa kapon may attendance sa mga soul winner. And sad to say, still, very big pa ang kinahanglan improve. Tungod kay dapat Kristohan ang wala na baton sa attitude. And ang Bible, if any man will come after me, let him deny himself. Let your life be surrendered. Deny yourself. And take up his cross and follow Christ. Loving Christ, loving the church. Kung dili mo mahigugma si Ginoong Jesucristo o ang iyahang Ecclesia, kung dili ka mag-surrender. Consider the attitude of surrender. Number 2, secondly, unsa nato ma-realize ang tema for our 50th church anniversary. Loving Christ, loving the church. Number 1, by surrendering. Number 2, by long suffering. By long suffering. I-consider bilang Kristohanon na dapat ato sabton na sa gugma gani may pag-antos yun. Ha? Kanang gugma nga very shallow, na comfort lang, chika-chika lang, lingaw-lingaw, laag-laag lang, di na gugma. Nagingon ang pulong sa Diyos in Ephesians 5:25, and He gave Himself for it. Now si Jesus Christ, in the Garden of Gethsemane, fix na decision niya as He prays, na ako ihatag ang ako kaugalingon. At may ikaduha nga place, kung mabasa mo sa Bible, may ikaduha nga place
na diin si Kristo Jesus gisulayan yung determination niya. And that place is called Gabata. John 9:13. John 19:13. Okay? John 19:13. Jesus Christ has the attitude of surrendering in the Garden of Gethsemane. Secondly, gusto sa Diyos masabta nato that we need to consider the attitude by long-suffering in Gabata. Kabalo ka kung saan nahitabo ni Christ in Gabata? John 19, verse number 13. Nag-ingon ang pulong sa Diyos. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, it is called Gabata. Now, si Pastor nahitabo sa Gabata. Ang nahitabo sa Gabata, dito si Jesus Christ gi-trial. Dito si Jesus Christ gi-try. Dito ang hearing sa atong Ginoong Jesucristo. Gidakop siya sa Gethsemane, gidala siya sa Gabata, o dito sa Gabata, kung naamay mga kurakot na mga hukom diri sa kalibutan, sa Gabata na dito ang mga kurakot na mga tao. Nandito ang mga opisyal na wala klaro. Nandito ang mga judge na very biased, very impartial. So ngayon nga si Jesus Christ sa Gabata, sa diyan nagatubang siya ni Pontius Pilate, ginakamutan na siya, may mga tao sa palibot na halos kadausan naghatag accusation. Halos matag-usabot testify, no volunteer as a witness, as a false witness, batok ni Kristo Jesus. Pamilya mo, church, kabalo ba ka? Kanong kinahanglan ang attitude of long-suffering? Kabalo ba ka? Kanong kinahanglan sa pastor, sa Kristohanon, yung attitude of long-suffering? Long-suffering, in simple terms, is suffering for a long time without complaining. Yung long-suffering, meaning, nag-antos ka sa taas na panahon, wala ka na reklamo. Usahay kita, istoryahan lang ka gamay. Istoryahan lang ka sayop. Magsukol na ka. Ha? Libakon lang ka. Nakatungog lang ka. Nagilibak ka sa uban. Magribat na ta. Awayon lang ka. Awayon lang ka ha. Magbalos na ta. Pero ang atong Ginoo, wala sa akusasyon na iya na dumog. He remains silent and only answered an important question. Nakuha niyo? Kung sa ka-importante ang attitude of long-suffering, na bahala na gani, tamayon ka sa uban, isidus ka sa uban, kintalon ka sa uban, kaya hindi ka na mangalagad, magpabilin ka. Ingnon ka nga, bakat ka na ang gitondlo sa inyo. Wala ba na karain ang church? Wala ba improvement makita nila? Magpabilin ka. Wala long suffering. Kung wala ka long suffering, dili na to mahigugma si Kristo. Kung wala ka long suffering, dili na to mahigugma ang church. Bilang Kristohanon, consider the long suffering of Christ, mo na rason na nahatag niya ang iyahang kaugalingon. Ang pagka mapainomsanon, makapasinsyahon ni Kristo Jesus during the difficult times, mo na ang rason na si Kristo nahatag niya yung kaugalingon niya. Kabalo ba ka si Jesus Christ? I think I mentioned this on my preaching on the previous Sunday. Kabalo ba ka na si Jesus Christ, salamat na lang na may long suffering? Wala, for me, kung ako ng taon, siguro, maka-endure, maagwanta nimo. Kung ang kontra mo. Nasabi rin niyo, kaya kayo mo makigsapakan, makigsumbagay ka na, as long as kontra mo, yung giatubang mo. But what is painful, usapan yun sa mga na nakita na ni Christ, na foresee na ni Christ, dili niya kontra, nagpalikod niya. Do you remember Peter? Sa diyang ingon si Peter ni Christ, Lord, mamatay pa ta, mamatay po ko, makig-away ko para kanimo. Pero nag-ingon si Christ, sa hindi pa magtutugaw ang manok, ikatulog, imo na ko ilimod. Imo na ko ilimod. And one of the Gospels nagsulat,
Kasabihang dinadeny ni Peter si Christ. Namalikas pa yun, nag-curse. I believe, nag-curse. Kaya kayo, kung yung mga kaila pa, maupay mo palikod mo. Wala pag yun, nagpalikod, nga nag-sweet exit na ba? Nagbilin pa yun storya. Wala si Jesus Christ has the attitude of long suffering. Para iya mapakita na nahigugma siya. Sabta niyo? Wala, kung may nakay attitude, may consider the attitude of long suffering. Because way back pa sa Gethsemane, Matthew 26 in verse number 53. Way back pa sa Gethsemane, na-mention si Christ na pwede niya i-decapitate, pwede niya yun panan na nagdakop niya unjustly. Matthew 26 verse 53. Sa diyang idakop pa niya. Ito ng Bible. Nakikita ninyo? Tingnan si Jesus, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? Nakita ninyo ang resources ni Christ? I-try na ninyo pag-consider yung advantage ni Christ laban sa mga Roman soldier, uban sa mga Pariseo. Lantawan na ninyo ang advantage ni Christ that in one request, in one prayer, in one snap of a thought, sa usa lang kapag hangyo ni Kristo Jesus, pwede na magpadala o anghel na pwede muhurot sa tanan na maghilabot ni Christ. Wala ba kanat na huna-hunaan ni Kristo sa lihanggi, sutian siya dautan? Nagindog si Christ, I don't know kung nagindog ba siya at the middle of the hall, of the gabata? Nagyakusahan siya sa kadaghan na natakusan. Again, with our human nature, yung carnal mind daw sa ay, pag hilagtan ko, mabalos ko. Unang need long suffering. Mga pastor, yung anger management na to, hoy, need long suffering. Kaya sahay kita mga pastor, labanan pag may buluhaton, may mga important ka mga event, sa putong kita. Mga asawa sa pastor, labanan na mula kang budget, napitin na, dali mag-init yung ulo na. Ha? Labanan na yung magkabuyat. Huwag yan. Because that's the reality. Sabi niyo, now, tungkol kayo tinuod na, dapat usbon ka na. Tungkol niyo, tungkol kayo tinuod na, then it needs renewal. It needs change. Kabalo mo sa iyo, membro nyo, nakapandot, tungkol anak ng mga mumo. Ha? Nakasama nyo, nasingkahan nyo, mga hinungdan. So just a short moment. And dili na yung tagna, nakita ko rin. Sabi nyo, kung wala yung paghigugma sa church, yung mga unreasonable, yung mga pangkasaba, mga pastor, mga asawa sa pastor, listen, kung wala na higugma sa church, yung mga heat of the moment, wala na ginahanglan ka long suffering. Ginahanglan ka pasensya. Di lang kayo maayo pa magwali sa pulpito. Di lang kayo maayo pa mutudlo sa Sunday school. No, we need to apply. And we need to change our attitude. Labi Christ, di ba? Labi the church, di ba? Usbay yung batasan ka. Long suffering. Samot na gulo sa diyan si Christ, ibunal-bunalan. After the bata, the morning si Christ ay ilatos. After the bata, after the trial session ni Christ, for how many times, ibalik-balhin pa man siya. Sa diyan, ibunal-bunalan si Kristo Jesus sa mga Roman soldiers, I don't know, maybe, just maybe, basi nagsulod po sa unang-una ni Christ, but ang po ako angel. Tawad-tawad lang si Kristo po dada. May dual nature siya na eh. Though His Spirit,
that nature really wants to do the plan, pero I believe, yung unod, sakitan niya po. Hindi na makaya sa unod. Wala ka na kauna-una si Christ magpadala angel. Wala. Why, Pastor? Because when I read the life of Christ again and again, I see the attitude of long suffering. Loving Christ, loving the church, we need to change some attitude. Huh? On the 16th year to come, on the next decade, Pastor, on the next 2 decades, on the next 2 decades naman, on the next generation, attitude yung kinahanglan ta pag-uhod. Surrendering. Secondly, long suffering. Thirdly and last. Katulo, kabatasan, ang kinahanglan punta, I pray, ang kinabuhi sa matag kusang Kristohanon is by sacrificing. Wala nagiglahin pa. Ephesians 5 verse number 25 is actually can be summed up in a word, so sacrificing. Meaning si Jesus Christ nagsakripisyo gid sa kinabuhi niya dito sa cross sa Kalbaryo, namatay, bayad sa imong sala, para nimo, para nako gilubog na banhaw sa katulog adlaw, and it is for the church. Now, the attitude na itong i-consider is not only surrendering, is not only long-suffering, but we need to consider, like Christ, we need to consider by sacrificing in Golgotha. So Golgotha, in Matthew 27:33, it is interpreted as the place of skull. O, kanang lugara, dira na gyud daghan ginalansan. Kanang lugara, dira na gyud daghan ginapatay anang Golgotha. O dito sa Golgotha, sa Mount Calvary, dito na si Christ, naghatag totally, totally. Ihatag na gyud niya sa Gethsemane, he was ready. In Gabata, he was tested. But in Golgotha, gihatag na gyud niya tanan. Now, I want you to consider this. Kabilang Kristohanon, kung wala ang sakripisyo ni Christ, wala po takaroon. Na kung wala ang bukma ni Christ, wala po takaroon. Meaning, para mapadayan nato ang ligisaya sa atong Ginoo, para makita si Kristo sa kinabuhita, then we need to have the attitude of sacrificing. Yung carnal nature ka, gusto lang magdawat. Gusto lang comfort. Kami, gagawin na tulog nila. No, kapoy tayo 2 days, so meaning, tapos napami mga extra kure-kure. Damigit na tulog. Una ang panawagan sa unod. But what the Word of God wants us is we need to sacrifice. Yung unod na, gusto lang magdawat. Gusto lang magdawat. Kasi hindi ganahan magdawat rin. Abay, dili ganahan? Privilege yung makadawat ka. Pero ayaw ibutang sa mga huna na dawat ka nila. Sabi ko ninyo, wala sa'yo hatagan ka. It is a blessing. Hindi ka magbutang ang bugiro, hindi ka magdawat. Magdawat ka. Pero ayaw ibutang sa imo huna-huna na permi ka na lang magdawat. Our life should be shaped by the attitude of sacrifice. Atong kinabuhi, hatagan ta another destination, no? Ang atong kinabuhi na usod tungod sa sakripisyo ni Kristo. And it is high time na siguro, no? Na kung madumot, ilan na ka years, 15 years, 7 years, 4 years, it is high time na siguro kung sakripisyo na po ka. For how many days and weeks and months and years ni sakripisyo sa pastor nyo, ikaw bisitaan, ikaw ampuan, ikaw hatagan, kay nanginahanglan, ikaw may duulon, ikaw may dasigon. Maybe it is high time. Ikaw na po magsakripisyo. Mga missionaries, hindi pa ko pastor, nakita ko na may mga pastor na magtapang sa ato. May mga pastor na mag-sacrifice, maybe in soul winning, mutabang sila nato, maybe in support, mutabang sila nato, in prayer, mutabang sila nato, but maybe, just maybe, kung nasaktan nyo lang, maybe it is high time, mausbon pa yung batasan ka. And it's time to sacrifice. Ano nyo?
Kasi nasabtan din, di ba? Mapanahon na di ay nakita na po. Kita na po mutabang sa uban. Kita na po mo pray para sa uban. Kita na po mo hatag para sa uban. Bunta yung attitude. Why sacrifice? A very common verse, Romans chapter 12 in verse number 1. Romans 12, 1 and 2, I believe, mabila ang isa sa mga common verses when it comes to, sacrifice or maybe service nato sa Diyos. Kita niyo yung verse? Romans chapter 12, verse number 1, we'll end with these two verses this morning. Lumani kayo pagbasa, nakita na? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, change your attitude. Change it. Paminaw mo. Kamu mga backslider. Paminaw mo. Mga members. Mga pastor's wife. Mga pastor. Listen mo. Sometimes ako nabantayan. Wala problema sa standard. I'm manghinaw ko sa mga pastor. We really need to heighten our standard. Ipataas na to yung standard. Pero na yung mga times na we need to show mercy. What? We need to show mercy. Sahay, wala na takaluwi sa mundo. Oh? Alat sa pulpito, but talk to them, show mercy. Ano? Because when I started to think, kung wala ang kaluoy sa Diyos, wala na po ito. Sabi niyo, ipabilin yung standard, i-preach ang standard, itudlo. Pero pag may mga tao na nanginhanglan ang kaluoy, sabi niyo, have you not read the parable of trust? We need to impart mercy. Why? Mercy is given lang tayo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. And then what? That ye present your bodies a living sacrifice. Ang pagsunod ni Christ, sa'yo mo pilosopo? I-take up ang cross, yung ilansan ko. Ano yung gusto rin yung ilansan ko? Muna ang Bible, deny yourself, take up your cross, and follow Christ. Lagi mo ng Romans 12:1, be a living sacrifice. Pag kinabuhi in accordance to the Word of God, to the will of God, to the Word of God, in the work of God, which is your reasonable service. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ang sablan usahay, kapag ang atuang attitude. Ang usahay na nung dili ma-change yung pinainatan, incline pa ta sa word. That's the reality. Usahay, pastor na ta, preacher na ta, pero mapuglan lang gihapon ta. Yung pinainatan, hindi gihapon nagsukitan. Gihapon na ginataguan. Ay, pinakatan gihapon pa yung Diyos. Ano man na, pastor? Conform paghihapon ta sa kalibutan. As if mura gihapon ta kalibutan. Lahi na ang atong lahi na ang atong kinsa ta.
But behind, yung wallet, last Sunday, yung private life, that's a good point. Nagwalay ang inyong pastor sa mga. Sometimes yung public figure tayo is good. Yung public you, very good. But what about your private life? Nang walay makakita. And most of us, guilty. I don't know how big or how small, but guilty. Conform patas sa kalimutan. Be not conformed, you want si Paul, and be not conformed to this world. But what? But be transformed by the renewing of your mind. You need to be transformed by the renewing of your mind. Listen, transformation comes from renew. Ha? Nag-aim ka nga, hindot na kami sa pastor, I want the transformation in the church. No, we need to renew first. Yung matang sa usba. Yung kinaiya usba. Pastor, hindot na kami sa Lord. Pastor, I want the conclusion. Yeah, good. Ang transformation, very good. Ika, ganaan na, sumwinner na membro, prayerful na membro, sumwinner na pastor, prayerful na pastor, is good. Pero mahimo lang ng idea, mahimo lang ng goal, plano, kung wa kay usbon na kinaiya sa ato ang kinabuhi. Ang pulong sa Diyos na dasig natin. Be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Loving Christ, loving the church. By surrendering, by long-suffering, and by sacrifice. You need to change. You need to change. Ha? Hindi pwede mag-30 years na sunod, wala gapon ka magunan. Hindi pwede na mag-double na ang fit sa anniversary, wala gapon ka magunan. Ano yung usas na akong ikahadlupan? Maybe just maybe. Mag-double na ang fit, wala gapon ka magunan. Wala mo isa'y sakit sa pastor, anong wala ito magunan. Well, sometimes, ginagirahan ako sa kaluwasan. Pero ang salvation of God is very personal. Very personal. Masakit kaya na sa kasikasig sa pastor. Kung wala yun, kabaluhan. Dili pa ka kabalong mag-surrender, maybe it's high time for you to surrender. How many times na nagidasig sa pastor mo, kahit nagyapon sa pangero, maybe it's time for you to surrender. Maybe dili ka mapasensyahan sa ban, maybe it's time for you to be long-suffering. Banta lang, pag-init lang. Maybe sige ka lang pangayo, sige ka lang dawa. It's high time for you to sacrifice. Let's pray. Lord God, loving Heavenly Father, Lord, thank you for this morning yung gihatag ka lang mo ginawa. Makapis me sa imong message. Makadumog me sa imong pulo. Lord, thank you for this 15th Church Anniversary, Lord God, held from Pilisan. Lord, I pray that the message, ngayon na dumog, every Sunday, every prayer meeting, and even on this very event, Lord God, I pray, ilang masamtan kinabuhi. Lord God, sa sahugian po karong Ginoo, ngayon may Ginoo, kabaguhan sa among batasan. Kabaguhan sa among batasan. The principles, the system is good. Ang tudlo diri Ginoo is good. Ang among giyang po Ginoo, baguha ang among batasan. Baguha ang among kinaiya. Para among masunod, masuhid. Para among makinabuhi na doon. Lord, I pray, help us, Lord God, that we need to surrender the eye. Lord, I pray, pasamtang matagusan. Even the pastors, even to review their commitment on their surrendered life. Even to the workers, I pray, Lord God, na mag-surrender sila. Even, Lord, from suffering, and even from the sacrifice.
Bless your people this morning. Ang iuli lumumaya, pasalamatan ko in Jesus' name. Amen. Man, salamat sa Ginoo. Dalan ko na Diyos, man. Salamat sa pag-remind, pag-challenge ka nato na pag-igugma kang Kristo, pag-igugma sa Iklusaya, mga ikay na kwalidad, kinaiyak natin yung kinahanglan. Nahanglan kita give up sa ating kontrolar sa ating kagalingan. Dilig kitang mabuot sa ating kagalingan. So, malay pulong surrender.